Walang hiya kayo. May ginawa kayo, ano? May ginawa kayong kasamaan. Anong ginawa nyo? Nagpakulam ba kayo? Pinakulam nyo bang kaibigan ko? Kulam? Ang bait naman namin kung yun lang ang gagawin namin. Pwede bang mag-isip ka ng mas matindi pa ron? Barang? Tandaan mo itong bagong babala namin sa'yo, Nida. Lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng lalapit sa'yo, at lahat ng mga magmamahal sa'yo, unti-unti ring mamamatay gaya ni Kenneth. Mga demonyo kayo, mga wala kayong puso, mga walang kaluluwa. Dahil ayaw ko lang kayong tulungan, umabot pa talaga kayo sa ganito. Alam nyo, ang mga taong tulad nyo, hindi dapat tinutulungan. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo, pero ngayon hindi ko napipigilan ang sarili ko na sabihin to. Mga patapon na ang mga buhay nyo, mga wala kayong silbi sa mundo, mga palamunin. Yang paghihirap nyo, kulang pa yan sa lahat ng mga taong inabuso't inagrabyado ninyo. Sige lang, magsalita ka pa. Wala nang epekto sa amin yan. Kahit anong lait mo, hindi mo pa rin maibabalik ang dating kalagayan ng kaibigan mo. At bago mo pa kami laitin ulit, tandaan mo itong isa pang sasabihin ko. Uulit-ulitin ko para pumasok dyan sa kukote mo. Nasa kamay namin ang asawa ko ang ikalawang buhay ng kaibigan mo. Kaya kung hindi ka luluhod sa harapan namin at ibibigay ang gusto namin, asahan mong ganoon din ang mangyayari sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo ngayon. Magdusa ka, Nida. Tingnan natin kung mailigtas kayo ngayon ng pera at yaman nyo. Hindi! Taon 2017, Visayas. Pasado 6:00 ng umaga nang lumabas ng bahay si Nida. Matapos magwalis sa harapan at diligan ang munting halaman, naupo siya sa silya at tahimik na pinagmasdan ang kalmadong paligid. Ramdam niya ang ginhawa sa malamig at masarap na ihip ng hangin. Kaya nang tumunog ang kanyang telepono, agad niya itong sinagot. Lalo na't nakita niyang si Kenneth ang tumatawag, ang matalik niyang kaibigan na nakilala sa ibang bansa. Hello, Nida? Oh, Kenneth, ang aga mo naman tumawag. Kumusta? Eto, nasa Zamboanga na ako. Kagabi ka pa nakauwi? Oo, pagod na pagod nga ako eh. Kaya ngayon lang ako nakatawag. Tapos, hindi ko pa nabubuksan yung mga maleta ko. Mamaya pa lang siguro pagtapos namin mag-almusal lahat. Buti ka pa may kasama ka mag-aalmusal dyan. Bakit naman kasi hindi ka pa sumama sa amin? Gusto ko rin makilala ng mga magulang ko. Sabi ko naman sa'yo, dito ka na lang muna tumuloy sa amin eh. Kahit mga ilang araw lang. Total, wala ka namang kasama dyan sa inyo. Bigla ko lang kasing namiss tong bahay namin eh. Saka, hindi naman ako nagsisisi na dito ako dumiretso. Pagkakita ko kasi ulit sa bahay, ang dami kong naisip na plano para dito. Balak ko na ngayong iparenovate to at palawakin pa. Ganon? Paano na yung plano mong bumili ng bahay sa Maynila? Itutuloy ko pa rin naman yon. Kaya lang, baka matagalan pa. Uunahin ko muna sigurong ayusin ang bahay namin dito. Saka, gusto ko rin muna magpahinga ngayon eh. Kung magbabalik man ako sa trabaho, baka negosyo na lang at dun ko na lang sa Maynila gagawin. Ah, talaga? O sige, kung sa bagay, sobrang pagod mo rin talaga sa Qatar. Deserve mo rin ngayon ng mahabang pahinga. Kaya nga sige, good luck sa pagbubukas mo ng maleta mamaya ah. Sana magustuhan ng pamilya mo yung pasalubong mo sa kanila. Salamat, ikaw rin. Pero, teka nga pala, sino naman ang bibigyan mo dyan? Ang dami mo ring binili pero wala ka namang kasama sa bahay. Sino pa ba? Di natural yung mga mababait kong kamag-anak. Sa kanila ko talaga ni-reserve tong mga pasalubong ko. Nangako kasi ako dati kay nanay bago siya namatay na kapag umasenso na ako, ang uunahin kong tulungan ay yung mga kamag-anak namin na totoong nagmamalasakit sa amin. Silang tumutulong sa amin dati, wala yung kapalit. Sa kanila ko ipapadala ang mga to sa LBC since malalayo sila rito. Naks naman. Sige, tinatawag na ako ni nanay. Mukhang luto na yung almusal namin. Okay, see you later na lang ulit, Kenneth. Salamat. Pagbaba ng tawag, muling nilasap ni Nida ang sariwang hangin habang iniikot ang paningin sa maaliwalas at tahimik na paligid.
Sobrang namiss niya ang ganitong pakiramdam. Parang bumalik siya sa kanyang kabataan nung mga umagang lumalabas siya ng bahay at naaabutan ang ina na nagwawalis sa harap habang tahimik pa ang paligid at kaunti pa lamang ang dumaraan. Sa dami ng panahong lumipas, ngayon lang ulit siya nagkaroon ng pagkakataon na maranasan yon. Mula nang makagraduate ay bihira na siyang makauwi. Kinailangan niyang tumira sa malayong lugar para magtrabaho. At nang magkaroon siya ng sapat na karanasan, naisipan na niyang mag-abroad, kaya lalo siyang napalayo sa lugar na yon. Hindi naman siya nahirapan dahil ang manager niya mismo ang tumulong sa kanya. Nakitaan siya nito ng potensyal at ito na mismo ang humikayat sa kanya na mangibang bansa. 5 taon din siyang nagtrabaho sa Qatar at matapos ang kontrata, hindi na siya nag-renew. Wala naman siyang balak magpakalunod sa yaman doon. Ang gusto niya lang ay makaipon ng sapat na pera para sa negosyong balak niyang simulan at saka uuwi na ng Pilipinas. Yun ang pangakong binitawan ni Nida sa kanyang sarili at sa wakas ay natupad na rin yun. Kinabukasan, naisip niyang linisin ang buong bahay at baguhin ang ayos nito. Dahil mag-isa lamang siya roon, minabuti niyang itago sa bodega ang mga mahalagang gamit, lalo na ang mga pag-aari ng kanyang yumaong mga magulang. Ang mga gamit naman na hindi ganon kahalaga pero may pakinabang pa, isa-isa niyang binalot. Plano niya itong ibenta sa mga kakilala. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis ay mayroong kumatok sa pinto. Hindi lang basta katok, parang 2 kamay ang magkasabay na kumalabog. Dahilan para mapaisip siya kung sino ang kanyang mga bisita. Gayunpaman, binuksan niya ang pinto. Laking gulat niya nang bumungad sina Onyok at Rema, ang mag-asawang kamag-anak na labis na kinasusuklaman ng kanyang mga magulang. Oh, Nida, magandang umaga. Magandang umaga, Nida. Kumusta ka na? Grabe, ang ganda mo na ngayon. At sumeksi ka pa. Umuwi ka na pala. Ba't hindi ka man lang nagsabi? Di sana nasundo ka namin sa airport. Oo nga naman. Dapat tinawagan mo kami. Ang daya mo talaga kahit kailan, ha? Magandang araw din po. Salamat po sa pagdalaw. Oh, hindi mo man lang ba kami papapasukin? Sobrang namiss ka namin, pati tong bahay eh. Pasok po. Tuloy po kayo. Wow, parang lumuwag na yata masyado dito ah. Pasensya na po, medyo magulo pa. Naglilinis po kasi ako eh. Aba, mukhang may balak kang magbawas ng mga gamit ah. Yung mga hindi mo gagamitin, pwede bang ibigay mo na lamang sa amin? Wala po akong binibenta rito. Lahat po ito gagamitin ko pa rin. Naglilinis lang talaga ako at balak kong ibahin ng ayos kaya itinago ko muna yung iba. Ang daya mo talaga. Alam mo, maraming mga magagandang gamit dito yung nanay mo dati eh. Total wala naman na siya ngayon. Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin? Total mga kamag-anak mo naman kami, di ba? Nako, ano ka ba? Bakit yung mga pinaglumaan pang hihingin mo? Ay nako, Nida, ang mabuti pa, bigyan mo na lamang kami ng mga dala mong pasalubong. Sigurado kung marami kang inuwi dyan. Ay, oo nga. Nako. Sige, pasalubong na lang sa amin. Ano, nasan? Nasa ref ba? Tita, wala po dyan. Oh, nasaan nga? Siguro nasa kahon pa, no? Hindi mo pa siguro binubuksan. O kaya nasa maleta pa. Naku, nasaan ang maleta mo? Buksan na natin at nang may pamahagi na natin yung mga pasalubong na dala-dala mo para sa mga kamag-anak mo. Tita, hindi po kasi ako nakapagdala masyado ng maraming pasalubong. Puro mga damit ko lang din po ang dala ko. Hindi naman po kasi ako magtatagal dito eh. Mga ilang linggo lang po ang bakasyon ko. Pagkatapos, babalik din ako agad at magtatagal ulit ng ilang taon doon. Siguro, pagbalik ko na lang po ulit, doon na lang po ako makakapagdala ng maraming pasalubong. Pasensya na po, tita. Naku, ano ba naman yan? Napakawalang kwenta mo naman.
Ba't naman hindi ka nagdala? Ang tagal-tagal mo sa ibang bansa, tapos wala ka man lang dinala kahit konti para sa mga kamag-anak mo? Kahit para sa amin man lang ng Tito Onyok mo? Hindi mo man lang ba kami naiisip? Ay nako, mukhang nagbago ka na. Oo nga, ano ka ba naman, Nida? Saan ka nakakita ng balikbayan tapos walang dala kahit isa? Baka naman meron at ayaw mo lang ilabas. Sige na, bigyan mo na kami para naman hindi masayang ang pagpunta namin dito. Teka lang po, sandali lang po sandali lang. Saan po ba kayo galing? Akala ko po ba nasa Leyte na kayo nakatira? Umuwi na kami rito noon pag nakaraang taon. Wala na kasi kaming bahay sa Leyte Napalayas kami ng mga kamag-anak namin doon. Kaya kahit sobrang liit lang ng bahay namin dito at halos sira-sira na, pinagtsatsagaan na lang namin. Wala na rin naman kaming ibang matitirhan Nako, tamang-tama. Bakit hindi mo na lang kami dito patirahin sa bahay mo? Tutal, mag-isa ka lang naman dito. Wala ka na rin namang magulang. Sobra-sobra na sa'yo ang ganito kalaking bahay. Oo nga, tama. Kung gusto mo, patirahin mo na lang kami rito para naman may kasama ka. Malungkot ang mag-isa, ikaw rin. Nako, pasensya na po. Pero gaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi po ako magtatagal dito. Babalik din po ako sa ibang bansa kaya kinakailangan ko pong isara tong bahay. Bakit mo naman isasara? Nandito naman kami. Pwede naman kaming tumira dito habang wala ka. Para na rin may tao rito sa bahay at hindi mabulok sa pagkaluma. Ano ba naman yung patirahin mo ang malapit na kamag-anak na magulang mo? Oo nga, Nida. Baka nakakalimutan mo. Nung nasa ospital ang nanay mo, kami rin naman ang nag-ambag noon para may pagamot lang siya. Tapos nung burol niya, kami rin ang nagbantay. Bumili pa kami ng mga pagkain at kape para sa mga bisita. At dun sa nag-aasikaso. Tama. Tapos nung yung tatay mo naman ang namatay, kami rin ang nag-asikaso ng burol niya, di ba? Tapos nung bata ka na medyo nagipit sila, kami rin na nagbigay sa kanila ng bigas para lang may makain kayo. Kaya siguro naman may karapatan din kaming tumira dito, hindi ba? Pasensya na po talaga pero hindi pa po talaga pwede Marami pa po kasing sira tong bahay na ipapagawa ko pa. Saka may mga uunahin din po kasi akong... Ano ba naman yan? Ba't ang dami mong dahilan? Kanina ka pa nagdadahilan dyan, nakakainis na. Ano, patitirahin mo ba kami dito o hindi? Pasensya na po talaga, hindi pa po pwede sa ngayon. Sorry po. Kung ganun bigyan mo na lamang kami ng suporta. Kahit cash na lang. Kung wala kang naiuwing pasalubong, siguradong meron ka naman pera. Hindi ka pwede mawalan ng pera. Kaya kahit cash na lamang ang ibigay mo sa amin. Tutal, wala ka na rin namang mga magulang. Tapos, malalayo na rin yung ibang kamag-anak mo. Kami na lang nandito para suportahan ka. Kaya dapat binibigyan mo kami ng allowance. Oo nga naman, Nida. Tapos pala yung bunso ko, malapit nang tumungtong ng high school. Baka naman pwedeng ikaw ang magpaaral sa kanya para naman mapakinabangan mo yung pera na naiuwi mo galing abroad at mapunta sa mabuti. Ayaw mo yon? Para makatulong ka rin sa kapwa mo, lalong-lalo na sa kamag-anak mo. Pasensya na po, tita. Hindi ko pa po yan kakayanin sa ngayon. Marami rin po kasi akong gastusin at bayarin, lalo na para sa itatayo ko negosyo. Hindi naman po ganun kalaki ang naiuwi ko dahil mahirap din ang buhay sa ibang bansa. Mahal din po ang bilihin doon. Kaya yung nadala ko rito, sakto lang para sa negosyong bubuksan ko. Nakabudget na po kasi talaga ang lahat Ano? Ibig mong sabihin wala ka ring ibibigay na pera kahit konti sa mga kamag-anak mo? Kahit para sa amin dalawa lang? Ay, Diyos ko naman, Nida. Ano pang silbi ng pagpunta mo sa ibang bansa? Ay nako, hindi ka na natatapos sa mga dahilan mong yan, ha? Dito sa susunod kong sasabihin, sana naman huwag ka na magdahilan. Ngayon, kung hindi mo kami mabibigyan ng pasalubong, cash o patitirahin dito, buti pa isama mo na lang kami dyan sa negosyo mo. Gawin mo na lang kaming empleyado o kaya manager. Kami ang magmamanage ng budget at operation. Kesa naman kumuha ka pa ng ibang tao na hindi mo naman kakilala. Kami na lang ang kunin mo para hindi ka mahirapan. Baka maloko ka pa ng ibang tao. Sige po, pag-aaralan ko po. Sasabihan ko na lang po kayo kapag magsisimula na. Medyo mahaba-habang proseso pa po kasi yun Salamat po ha. Sigurado yan ha. Aabangan namin yan. Araw-araw naming ipapaalala sa iyo yan. Kapag humindi ka pa rito o gumawa ng dahilan, ewan ko na lang talaga. Tandaan mo lahat ng mga tinulong namin sa magulang mo. Kung meron ka mang kamag-anak na dapat mong tulungan, kami yon, Nida. Dahil kami rin lang ang kamag-anak na nagmamalasakit sa iyo.
huwag na huwag mong kakalimutan ang utang na loob niyo sa amin bilang mga kamag-anak mo na tumulong at umalalay dati sa mga magulang mo. Oo nga, tama ang asawa ko, kaya makinig ka sa kanya. Huwag kang basta-basta gumagawa ng mga desisyon sa buhay nang hindi kami kinukonsulta. Bata ka pa. Kami ang lagi mong tatanungin para malaman namin kung nasa tuwid na direksyon ba ang daang tinatahak mo sa buhay. Ang lahat naman ng sinasabi namin ay para sa ikabubuti mo, para gumanda ang iyong kinabukasan. Oo nga. Ay, sige. Hindi na kami magtatagal dito. Hihintayin namin yung update sa negosyo mo kung kailan kami magsisimula sa trabaho, ha? Saka ayoko ng mababang posisyon lang. Gusto ko yung nasa managerial role. Oo nga, tama. Kaya, sige, Nida, balitaan mo kami, ha? Lagi ka naming bibisitahin dito. Total, malapit lang naman ang bahay namin dito, eh. Konting kembot lang, narito na kami. Sige po. Maraming salamat po ulit sa pagdalaw. Bago kami umalis, wala ka man lang bang ibibigay dyan? Kahit maliit lang. Kahit pamasahe lang namin sa motor. Ang init kasi. Nakakatamad maglakad. Baka ma-stroke kami. Oo nga naman. Saka kahit pang merienda man lang o kaya pang kape. Ay, Diyos ko, ang liit-liit na lang ng hinihingi namin. Sana naman makapagbigay ka man lang kahit konti. Sige po. Heto po ang 3,000. Pang merienda at pamasahin niyo po. Ayun, sige. Maraming salamat dito, ha? Basta balitaan mo kami sa negosyong itatayo natin. Sige po. Salamat po ulit, tita. Pagkalabas ng mag-asawa at nang makalayo na ang mga yun, saka pa lamang napabuga ng malalim na buntong hininga si Nida. Para siyang sasabog sa galit. Ngayon lang kumulo ng ganoon katindi ang kanyang dugo. Napilitan pa siyang magsinungaling. Sinabi niyang babalik siya sa ibang bansa kahit hindi naman totoo. Imbis na maging masaya at puno ng nostalgia ang pagbabalik niya rito sa bansa, nagkaroon pa siya ng panibagong problema. Sa lahat ng kanilang kamag-anak, sina Rema at Onyok, ang labis na kinamumuhian ng kanyang mga magulang. Higit pa ang perwisyong idinulot ng mag-asawa kesa sa kahit anong tulong na naibigay ng mga ito noon. Dahil sa kanila, tuluyan nang nawala ang gana ni Nida na maglinis. Nagpasya na lamang siya na ipagpatuloy yon kinabukasan. Namasyal muna siya sa bayan para kahit papaano ay makalanghap ng sariwang hangin at mahimasmasan sa sakit ng ulong iniwan ng bunganga ng mag-asawa. Pagsapit ng gabi, kausap muli niya sa cellphone ang kaibigang si Kenneth habang nakahiga sa paborito niyang papag. Grabe, sobrang uminit talaga ang ulo ko kanina. Nawalan ako ng ganang mag-ayos dito sa bahay. Napalabas tuloy ako nang wala sa oras. Baka kasi bigla silang bumalik dito at mangulit na naman eh. Bakit? Ano bang ginawa nila? Pagkapasok dito sa bahay, hindi na ako pinagpahinga kahit konti. Kung ano-ano na ang mga hinihingi. Gusto nila bigyan ko sila ng pasalubong, tapos gusto rin nilang tumira dito. Humirit pa ng cash. At ang matindi, gusto nila ako pa magpaaral sa anak nila. Hay nako, parang sasabog ang utak ko kanina dahil sa boses nila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. May balak ka naman bang bigyan sila? Nabigyan ko sila kanina ng 3,000. Nang hingi rin kasi ng pamasahe at pang merienda daw. Kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon hindi pa rin nila ako tinitigilan. Ano ba kasi nagawa nila sa inyo at gano'n na lang ang galit mo sa kanila? Alam mo, yung sina Tita Rema at Tito Onyok ang pinakamortal na kaaway ng mga magulang ko sa lahat ng kamag-anak namin. Bata pa lamang ako, saksi na ako sa mga away-bati nila. Pero sa lahat-lahat ng yon, mas marami pa rin silang away kesa bati. Hindi lang ako nakasaksi noon pati mga tao sa paligid namin noon at iba pang kamag-anak namin ang nakasaksi kung gaano kasama ang ugali ng dalawang yon. Wow, grabe pala. Pero curious lang ako malaman. Willing ka bang mag-share? Alam mo kasi, pinagmamalaki nila kanina yung mga tinulong daw nila sa mga magulang ko. Una yung bigas na binigay nila nung nagipit kami. Natatandaan ko pa yun eh. Elementary pa lang ako noon at bagong lipat pa lang kami. Oo, nagbigay nga sila ng 1 kilo ng bigas. Pero pagkatapos noon, wala na. Hindi na nasundan kahit kailan. Ang nakatulong talaga sa amin noon ay yung kapitbahay namin na nagbigay talaga ng marami sa tatay ko tapos nagpautang din para makabawi kami.
At nung time na nagkaroon na ulit ng trabaho si tatay, binayaran niya rin yung utang namin yun sa kapitbahay namin. Kaya wala naging problema. Tapos, heto pa, pinagmamalaki rin nila na nag-ambag daw sila nung maospital ang nanay ko. Alam mo ba kung magkano yun? 500 piso lang naman. Saka, hindi nga rin namin nagamit yun sa mga gamot Sa pamasahe lang din napunta yun. Yung kaibigan lang din ng tatay ko na balikbayan ang nagbigay sa amin ng pinansyal na tulong para mairaos no ng nanay ko sa lahat ng gastusin sa ospital hanggang sa makauwi siya. Tapos, isa pang pinagmamalaki nila, yung itinulong daw nila sa burol ng mga magulang ko. Alam mo, nung burol ni nanay, wala naman silang ibang ginawa kundi sigawan ng mga bisita namin. Nakala mo sila may-ari ng bahay. Tapos, sila rin yung nauunang kumukuha sa mga nag-aambag. Tapos sa huling araw ng burol ni nanay, nagkasagutan pa sila ng tatay ko at nagsisigaw pa sila sa harap ng kabaong ni nanay. Hindi na nahiya. At nung si tatay naman ang namatay, ganun din ang ginawa nila. Pinagkukuha rin nila mga abuloy at nung makuha na nila yung gusto nila, umalis na sila kaagad ni hindi na sumama sa paghatid sa huling hantungan. Bukod sa mga yon, marami pa silang perwisyo na idinulot sa amin noon. Yung nanay ko namatay na lang na puno ng sama ng loob sa kanila. Tapos, nag-e-expect sila ngayon na tulong mula sa akin. Okay, sige, relax. Huminga ka. Grabe naman pala yung mga tita at tito mo. Hindi lang talaga sa magjowa ang toxic na relasyon, no? Pati na rin sa pamilya at kamag-anak. Sinabi mo pa. Tapos, alam mo ba yung isang bagay na sobrang ikinainis ko talaga kanina? Gusto nila na kumonsulta ako sa kanila sa lahat ng gagawin ko sa buhay. Huwag daw ako magdedesisyon agad nang hindi sinasabi sa kanila. Ang kakapal ng muka. Akala mo naman silang bumuhay sa akin at tumulong para makalipad ako ng Qatar? Grabe talaga yung galit ko kanina. Konti na lang sasabog na ako. Hayaan mo na mga yun. Huwag mo na lang silang pansinin. Siguro, lumabas ka na lang lagi ng bahay para kung pupunta man sila dyan, wala silang aabutan. Magsasawa rin ang mga yan kapag nakikita nilang lagi kang wala dyan. Kaya nga imbis na yung negosyo ko lang at renovation ng bahay ang iisipin ko, pati tuloy ang pagtatago sa kanila kailangan ko na ring isipin. Ikaw kasi, hindi ka pa kasi dito tumuloy sa akin. Sabi ko naman sa'yo dapat dito ka na lang muna nagbakasyon, kahit mga ilang linggo lang. Di sana wala kang iniisip na ganyan ngayon. Mas payapa at tahimik ka sana. Nako, hayaan mo na. Wala rin naman silang mapapala sa akin kahit ano pang gawin nila. Okay, sige, bukas na lang. I-charge ko lang tong phone ko. Palubat na Tapos, tutulungan ko na rin muna si Mama sa kusina. Sige, Kenneth. Salamat ulit ha. At least, nailabas ko ang sama ng loob ko. Kahit paano makakatulog ako ng mahimbing ngayon. Good night, and thank you. Pagkatapos nila mag-usap, ay ibinaba niya na ang telepono. Si Kenneth, ang kaibigan niya na nakilala niya noon sa Qatar. Isa ito sa mga empleyado ng isang restaurant na kinakainan niya lagi doon tuwing bagong sahod si Nida. Sabay na natapos ang kanilang kontrata, kaya naman sabay na rin silang umuwi ng Pilipinas. Kinabukasan, hindi na rin muna niya itinuloy ang planong paglilinis ng bahay. Muli siya nagbihis at namasyal sa bayan para makaiwas sa dalawa. Hindi niya sigurado kung kailan muli dadalaw ang mga ito at baka biglain na naman siya. Hindi pa siya handang humarap sa kanyang tiyo at tiyahin matapos ang nangyari kahapon. Nang sumunod na araw, habang namamalengke si Nida, nakasalubong niya si Onyok. Tuwang-tuwa ito nang siya ay makita dahil napakarami niyang pinamili. Oh, Nida! Anong meron? Bakit ang lalaki niya mga plastic na daladala mo? At siksik pa sa laman, ha? Wala po, Tito. Mga pang-araw-araw lang po sa bahay. Pang-stock na rin po sa ref. Ano? Stock sa ref? Nako, baka naman pwede kaming makihati. Total, mukhang marami naman yung pinamili mo. Bigyan mo naman kami. Para naman hindi masayang yan. Siguradong hindi mo rin naman mauubos lahat ng yan. Tito, hindi lang naman po kasi pang isang araw to. Pang ilang linggo ko na rin po ito para hindi na ako masyadong magpapabalik-balik sa palengke. Ganun na rin yon. Kahit ba naman pang ilang linggo o buwan pa yan, mag-isa ka lang din naman sa bahay. Kaya hindi mo kakailanganin yung ganyang karami. Kaya sige na, mamaya pag uwi mo, pupuntahan ka namin ni Rema para makapagkwentuhan naman tayo. O sige, mauna na ako ha, mamaya na lang. Hindi na siya hinayaang makasagot ng kanyang tiyuhin.
Umalis na agad yon na parang walang nangyari at tila sinadya talagang talikuran siya ng ganoon kabilis para hindi siya makatanggi. Kaya naman uminit na naman ang ulo ni Nida. Samantala, pagdating niya sa kanyang bahay, Oh, Nida, nasan yung mga pinamili mo? Nandyan na rin ba yung para sa amin? Po, tita? Naku, bakit hindi ka nagsabi na mamamalengke ka kanina? Sana tinawag mo kami para naman nasamahan ka namin. Eh di sana hindi ka nahirapan sa pagbubuhat ng mga yan. Okay lang po yun, tita. Hindi naman gaano mabigat eh. Naku, ang daming karne at gulay Eto sa amin na tong kalahati Tapos ito palang mga bawang at sibuyas. Kukuha na rin ako Pati yung mga delata, pahingi na rin kami, ha? Saka tong maling. Paborito to ng anak ko eh. Pati tong prutas, para healthy, di ba? Para mabawasan ang mga sakit-sakit sa katawan natin. Tong plastic, ibalot mo na mga yan. Teka lang po. Hinay-hinay lang po, tito, tita. Baka po. Ayun, okay na kami rito. Kumpleto na lahat ng kailangan namin. Salamat, Nida, ha? Sa susunod, kapag namalengke kay tawagin mo kami para naman hindi ka mahirapan sa pagbubuhat. Ako nang bubuhat ng mga yan. Oo nga, huwag kang mahihiyang magpatulong sa amin. Tayo na lang ang magkamag-anak dito. Sino pa ba magtutulungan? Di ba? At saka kung anong meron kami, dapat meron ka rin. Paano, Nida? Alis na kami. Salamat dito. Bye-bye. Sa susunod ulit, ha? Napakamot na lamang ng ulo si Nida sa sobrang galit. Lalo na nang makita niya kung gaano na lamang kaunti ang natira para sa kanya. Kinagabihan. Hay nako, pinerwisyo na naman ako ng mag-asawa kanina. Yung 3 linggong supply ko ng ulam at pagkain, kinuha nila lahat. Ang tinira sa akin pang 1 araw na lang. Kaya heto, kailangan ko na namang mamalengke ulit bukas para may mailuto ako at makain. Kinuha nila lahat. Sabi nila hati raw kami pero pinakyaw naman nila. Grabe talaga yung 2 yon. Bakit kasi hindi ka pa umalis dyan? Mas mabuti siguro kung unahin mo na lang muna yung negosyo mo sa Maynila. Saka mo na iparenovate yung bahay mo dyan. Doon ka na muna manatili sa lugar na malayo sa kanila para hindi ka napeperwisyo ng ganyan. Hindi pa kasi talaga ako handang lumuwas na Maynila. Bukod sa wala ron yung mga kakilala ko, parang medyo wala pa ako sa mood maghanap ng matitirhan. Gusto ko muna talaga makapagpahinga eh. Yun nga ang dahilan kaya ako umuwi ng Pinas, diba? Gusto ko ulit maranasan yung buhay namin dito sa probinsya. Kung magmamaynila ako agad, di lalo akong nanibago sa ibang environment doon. Mas gusto ko muna talaga rito, Kenneth. Itong mag-asawa lang na itong talagang perwisyo sa buhay ko eh. Kung ganun, wala tayong magagawa dyan. Kailangan mo magtiis. Pero kung gusto mo naman, pwede kang tumira sa rest house ko sa Davao. Yung pinsan ko lang naman na nandun, tsaka babae rin yun. At least doon, masaya, tsaka payapa ron. Nako, di mas lalo akong napalayo. Hayaan mo na, magtitiis na lang muna ako rito. Hanggat walang paninirang ginagawa mga kamag-anak kong yon, hindi ko na lang muna sila masyadong papatulan. Alam mo, may naisip akong solusyon para matapos yung problema mo. Ano naman yon? Dito kasi sa amin, may kilalang mambabarang ang pamilya ko. Pati mga tao dito sa amin, kapag may mga nakakaaway, doon sila lumalapit sa mambabarang na yon. Naku, ayan ka na naman sa supernatural mo. Alam mo, wala akong balak magpakulam o magpabarang ng tao kahit mortal ko pang kaaway. Naniniwala ako na darating din ang karma nila balang araw. Kung hihintayin mo pa ang karmang yan, kailan naman yan darating? Kung kailan ubos na nila lahat ng pera mo, pagkain mo, o mga gamit mo? Kung kailan naubos na rin nila pati pasensya mo? Pati buong pagkatao mo? Nida, wag mo nang hintayin na dumating ang karma nila. Ikaw dapat ang mismong magbigay ng karma sa kanila. Diba parang paghihiganti na rin yon? Nako, mas lalong ayoko. Alam mo naman ang kulturang nakalakihan ko, Ken. Kahit tubong probinsya kami, hindi kami pinalaki rito na sumasali sa mga ganyan. Pinalaki kaming walang ibang kinikilala kundi ang pangalan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko naman kinukontra yung paniniwala mo. Ang sakin lang, mas lalo ka mapeperwiso kung hihintayin mo pang dumating ang karma nila. Siguro, madali lang sabihin yan ngayon dahil hindi ka pa nila masyadong nagugulo. Simple pa lang ang hinihingi nila.
Paano kung dumating ang araw na kapag ang hiningi na nila, yung hindi mo na kayang ibigay? Sigurado ako gulo ng kahantungan yan. Ikaw rin na masisira balang araw. Sisirain nilang pagkatao mo, ang payapa mong buhay, pati na rin ng ibang tao. Hahayaan mo na lang bang gawin nila yun sa'yo? Wala ka man lang bang gagawin para pigilan o kontrahin yun? Pero pag-isipan mo pa rin mabuti. Minsan hindi masama ang gumanti, lalo na kung sobra-sobrang perwisyo ng ginagawa nila sa'yo. Nako, wag na nga natin silang pag-usapan. Iba na lang. Ayoko makarinig ng mga ganyan. Sige, ganito na lang. Susubukan kong kausapin ng mama ko. Sana payagan nila akong bumisita dyan kahit mga ilang linggo lang. Tutal, kilala ka rin naman nila at malapit na rin ang loob nila sa'yo. Tapos, isasama ko na rin yung pinsan kong si Geraldine para may kasama ka rin dyan. Para kung guguluhin ka man nila, at least may kakampi ka. Hindi ka magmumukhang kawawa. At saka, para may kasama ka rin sa bahay. Tapos, kung gusto mo, isasama ka na rin namin pauwi rito sa Zamboanga. Kahit mga ilang linggo ka lang din. Para makapagbakasyon ka naman sa lugar na malayong malayo sa mga abusado mong kamag-anak. Ano, deal? Sige, pag-iisipan ko yan. Huwag mo nang pag-isipan. Ang kailangan mo ngayon, peace of mind. Alam naman natin na kaya ka umuwi dyan para maranasan mo uli ang tahimik niyong pamumuhay nun sa probinsya. Kaya lang, dapat mo rin isipin na parte na lang yun ang nakaraan mo at hindi na mauulit pa. Matatanda na tayo, hindi na natin mararamdaman ulit yung kaparehong vibe na una nating naramdaman ng mga bata pa tayo. Hindi lang tayo nagbabago, pati na rin ang environment natin. Kaya sa halip na magpakalunod ka sa nostalgia, isipin mo na lang ang mga gusto mong gawin sa future mo. At hanggat may panahon ka pa, simulan mo na agad. Huwag mo nang patagalin pa. Grabe ha, ang lakas mo talagang mang-gaslight. Oo na, payag na akong pumunta ka rito para may kasama ako. Tapos pag uwi nyo, sama na rin ako para makapagbakasyon naman ako dyan. Akala ko tatanggi ka na naman eh. Alam mo, kahit hindi ko gusto yung mga kamag-anak mong yan, isang bagay lang ang sumasang-ayon ako sa kanila. Yun ay yung lagi kang tumatanggi. Paano kahit sa akin din? Kahit nung nasa Qatar pa tayo, panay ang tanggi mo sa mga gimmick natin. Naku, tumigil ka na nga. Basta sabihan mo lang ako kung kailan kayo pupunta para makapaghanda ako. Huwag ka na maghanda, kumain na lang tayo sa labas. Baka mamaya pagdating namin dyan, ubus na yan ng tito at tita mo. Sige na nga, ang dami mong alam eh. Nang sumunod na araw, kasalukuyang nagsasampay si Nida ng mga nilabhang damit sa labas ng kanilang bahay nang biglang dumating sina Onyok at Rema. Nasira na naman ang kanyang araw matapos marinig ang boses ng mga ito. O Nida, naglalaba ka? Tapos na po, nagsasampay na lang. Bakit naman hindi mo ako tinawag? Sana ako na lang ang inutusan mo maglaba para hindi ka na napagod. Pwede ka naman magtawag na lang ng taong babayaran mo para gumawa ng mga gawaing bahay rito eh. At ako na ang taong yun. Hindi naman na po kailangan. Kaya ko naman ang mga gawain dito sa bahay. Pwede ka ba naming makausap, iha? Bakit po? Tungkol po saan? Halika. Pumasok muna tayo sa loob. Kami na mauuna, ha? Ay, teka lang po. Sandali lang. Wow! Ang linis naman itong bahay. Ang sarap magtapak. Hubarin mo rin yung tsinelas mo. Ang lamig-lamig nitong sahig eh. Para malamigan din yung mga paa natin. Kanina pa kasi namamawi sa sobrang init eh. Oo nga. Sobrang linis na. Tapos sobrang presko pa. Tapos ang lalambot din nitong mga unan sa sopa. Grabe. Ang sarap tumira dito ah. Teka po. Sandali lang. Huwag naman po kayo magkalat at magdala ng dumi dito. Kalilinis ko lamang po ng bahay. Grabe naman, napakaselan mo. Mga kamag-anak mo naman kami, kaya kahit magkalat at magdumi kami rito, ano naman ang problema? Ayaw mo pa kasi kaming patirahin dito para kami nang gagawa sa lahat ng gawaing bahay. Babayaran mo na lamang kami para wala ka ng problema at hindi ka na mapapagod. Hindi ka rin kasi marunong eh. Oo nga pala, Nida. May ipapakita kami sa'yo. Heto nga pala yung bill namin sa tubig at kuryente. Tapos ito rin yung resibo sa apartment na inuupahan namin. Yung tubig namin nasa 800, yung kuryente naman nasa 3,000. At yung apartment namin, 2,500 yun buwan-buwan. Gusto sana namin na ikaw na magbayad ng lahat ng ito. Total naman ay nakapag-abroad ka at malaki ang kinita mo.
para sana yung kinikita namin sa pagtitinda at paglalako namin ay mailaan na lamang namin sa pang-tuition ng mga anak namin. Siyempre, bilang kapalit, kami na lamang ang maglilinis at magbabantay rito sa bahay mo. Tapos, kami na rin ang magluluto ng pagkain mo. Oo nga, Nida. Isipin mo na lang din lahat ng itinulong namin sa mga magulang mo noon. Alalahanin mo, kami ang nag-asikaso sa burol nila. Kami rin ang nag-ambagan noong na-ospital sila. Tapos, minsan na rin kaming nagbigay ng bigas sa inyo nung lagapak na lagapak kayo. Marami-rami rin naman kami na itulong sa inyo noon, kaya sana kami naman ang tulungan mo ngayon kasi kami naman ang nangangailangan. Kung gusto mo rin, pati sa pagkain mo, kami na ang ngunguya para sa'yo. Ilululun mo na lang para hindi ka na rin mapagod pati sa pagnguya. Ano? Gago ka talaga. Hanggang dito ba naman ay magbibiro ka parang ganyan? Naku, sorry na. Sabi mo nga, biro lang yun. Tito, tita, pasensya na po talaga kayo. Sana po huwag sumama ang loob nyo sa akin, pero parang sobra naman po yata to. Naiintindihan ko po ang mga ginawa nyo noon para sa mga magulang ko, pero parang hindi rin naman po yata tama na akuin ko ng lahat ng bayarin nyo sa bahay. May sarili din po akong buhay. May pangarap din po ako na gusto kong abutin. Pwede po ako magbigay sa inyo paminsan-minsan, pero wag naman po sana yung ganito. Abuso na po ang tawag dito eh. Abuso? Anong abuso? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kami? Nang-aabuso? Kailan? Kailan ba kami nang hingi sa iyo at sa mga magulang mo? Kami pa nga ang tumulong sa inyo dati, di ba? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ulit lahat ng ginawa namin para sa mga magulang mo? Hindi na po kailangan, tita. Kabisado ko na po lahat. Alam ko po lahat yon. Pero gayon pa man, hindi pa rin po tama na sa akin nyo ipaako tong lahat ng bayarin nyo sa bahay. Hindi naman po ako nagtrabaho sa ibang bansa para ipamigay na lamang ng ganito yung perang pinaghirapan ko. Inilaan ko po to para sa negosyo na balak kong itayo. Opo, may plano rin akong magbigay sa mga kamag-anak ko gaya ninyo. Siyempre, hindi ko yung nakakalimutan. Pero itong ipapaasa nyo sa akin ng bayarin nyo sa tubig, kuryente, at bahay, tapos yung nabanggit nyo pa nung nakaraan sa akin na gusto nyo ring ipabayad ang tuition fee ng anak nyo, sobra naman na po yata yun. Hindi na po yun tama. Kahit kamag-anak man o hindi, maling-mali na iasa nyo sa ibang tao lahat ng mga pinagkakagastusan nyo sa buhay. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kami tutulungan? Wala ka ng balak na tulungan kami dahil lang sa rason mo na yan? Alam mo, ikaw, porket nakarating ka lang sa ibang bansa, nagmamalaki ka na. Isang negosyo lang naman ang itatayo mo kailangan ba lahat ng pera mo diyan mo ilaan? Hindi ka man lang makakapagbigay sa amin mga kamag-anak mo? Tito, para po sa kaalaman nyo, hindi naman po ganun kalaki ang naipon kong pera. 5 taon lang po ako sa ibang bansa. Hindi naman po dekada ang itinagal ko ron. Kaya itong naipon ko, sapat lang po talaga para sa negosyong itatayo ko. Saka mahal na po lahat ng mga bilihin ngayon. Mga materyales, pati iba pang bagay na kailangan ko para sa pagbibuild ng business. Hindi po ganun kamura magtayo ng negosyo, ng bagong establishment, lalo na po sa panahon ngayon. Isa pa po, hindi naman po kami nagpapakasarap sa buhay sa ibang bansa. Araw-araw po kaming pagod doon, gaya ng mga trabahador natin dito sa Pilipinas na araw-araw ding umuwi na pagod sa kanilang mga pamilya. Wala po kaming pinagkaiba sa kanila, kahit nasa ibang bansa pa po kami. Bukod doon, mahal din po ang mga bilihin sa ibang bansa, kaya natural kailangan din namin gumastos doon. Kaya sana po, maintindihan nyo na kwentado ng lahat ng paglalaanan ko ng pera ko. Pwede ko po kayong bigyan pero hindi pwede yung kanyang klase na pang-abuso na, tiyo. Aba, at di ba ka na rin magsasalita ngayon, ha? Ang sabihin mo, mayabang ka na. Malaki na ang ulo mo. Wala ka ng balak magbigay ng tulong sa mga kamag-anak niyong tumulong sa inyo. Wala ka palang pinagkaiba sa mga magulang mo. Pare-pareho lang kayong masasama ang ugali. Halika na nga, Rema. Umalis na tayo rito. Pero itong tandaan mo, ha? Hindi pa tayo tapos. Sisingilin ka namin sa lahat ng itinulong namin sa mga magulang mo at pagbabayarin ka namin sa pagmamaramot mo sa amin. Bakit ba ganyan po kayo magsalita? Masama nang dating sa inyo nun? Kayo nga po itong umaabuso eh. Kayo pa may gana magalit. Sana magkaroon naman po kayo ng respeto sa sarili ninyo. Kung hindi kayo binibigyan, huwag kayo manghingi.
At kung binigyan man kayo, wag naman yung aabuso na kayo. Kung may pabor kayong hihingin, pwede kayong makiusap sa maayos na paraan. Hindi yung binibigla niyo ako ng ganyan. Basta, humanda ka sa gagawin namin. Makikita mo kung bakit kami kinatatakutan sa aming lugar at kung bakit kami napalayas sa Leyte. Humanda ka! Padabog na lumabas ng bahay ang mag-asawa. Pagkatapos ay pabagsak pang sinara ang pinto ni Nida. Napabuntong hininga na lamang siya at napakamot sa kanyang ulo. Sobrang bigat na naman ng kanyang dibdib dahil sa galit. Ganap nang sira ang kanyang araw at hindi niya na alam kung kailan ulit makaka-recover dahil doon. Pagsapit ng gabi, magkausap silang muli ni Kenneth sa cellphone. Ken, nakausap mo na bang mama mo? Oo, pinayagan na nila ako. Gusto ko rin daw nila makita ulit, kaya pumayag na sila na bisitahin kita dyan kahit mga ilang araw lang, kasama yung pinsan kong si Geraldine. Pagkatapos, ikaw naman ang isasama namin dito. Kasado ng plano natin, ha? Sana huwag ka nang umatras. Sayang ang panahon. Huwag kang mag-alala, hindi ko naatrasan yan. Parang gusto ko nang bumilis ang araw eh. Hindi na ako makapaghintay. Sina Tita Rema at Tito Onyok kasi sobra akong binadrip kanina. Oh, bakit? Pumunta na naman dyan? Oo, no? Nangyari na nga ang inaasahan ko. Nagkasagutan na kami. Sobrang tindi ng mga sinabi nila. Grabe. Hindi ko sila kinaya. Hindi ko kinaya yung kakapalan ng mukha nila. Ay nako, kaya sana talaga sundin mo yung payo ko. Naunahin mo na muna ang business na gagawin mo sa Maynila. At huwag mo na munang iparenovate yung bahay nyo. Lalo't dyan rin pala sila nakatira. Siguradong araw-araw ka lang guguluhin ng mga yan. Kung gusto mo ng totoong peace of mind, umalis ka na muna dyan. Oo na. Yan nga talagang gagawin ko ngayon. Sayang talaga, ang dami ko pa naman sanang balak ayusin dito sa bahay bago ako magbukas ng bagong chapter ng buhay ko sa Manila. Kaso parang may iba na yata ang plano. Buwisit kasi sila eh. Ayaw talaga nila akong tigilan. Nagbanta pa sila na pagbabayarin daw nila ako sa pagsusungit ko at sa kayabangan ko. Tingnan mo nga naman ang mga ugali. Sila na nga ang nang-aabuso, sila pang may ganang magbanta at manumpa. So ano, ayaw mo pa rin i-consider yung sinabi ko? Ayaw mo pa rin ilapit yan sa mambabarang nakilala ng parents ko? Para maturuan sila ng leksyon at mapabilis ang karma nila. Naku, wag na. Wala akong balak dumihan ng kamay ko sa ganyan. Ako na lang ang lalayo para wala ng gulo. Bahala ka. Basta itong sinasabi ko sa'yo, balang araw, kakailanganin mo rin to. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng mga kamag-anak mong yan, kaya dapat palagi ka ring handa. Dami namang alam eh. Sige na nga. Lalayo na ako rito. Basta ayoko lang talagang ma-involve sa ganyan. Isang araw, magkasabay na kumakain sina Rema at Onyok sa mesa. Nasa eskwela ang lahat ng kanilang mga anak. Awang-awa sila sa sarili dahil isang sardinas lang ang kanilang ulam at pinaghahatian pa nilang dalawa yon. Ang problema, masyadong matakaw si Rema at hindi kasya sa kanya ang isang delata. Kaya naisip ni Onyok na ibigay na lang sa kanya ang lahat ng laman at sarsa na lamang ang inulam nito sa kanin. Ang sardinas ding yon ay inutang lang nila sa tindahan. Lahat kasi ng perang ibinigay sa kanila ni Nida noong mga nakaraang linggo bago sila mag-away ay naggastos na nila sa pagsusugal. Ay, bisit! Kakasawa na magsugal! Lagi tayong talo ngayon ah! Saan pa kaya tayo kukuha ng pera? Yung mga nakuha natin kay Nida, ubos na ubos na. Hindi man lamang natin napakinabangan dahil natalo na lahat sa sugal. At imposible makahingi pa tayo ron ulit. Siguradong galit na yun sa atin. Ay nako, hindi pwede yon. Hindi tayo pwedeng talikuran ng babaeng yon. Baka nakakalimutan mo, tayo na lang ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Yung ibang mga kamag-anak na magulang niya nasa malalayong lugar na. Kaya hindi pwedeng hindi niya tayo tulungan. O anong gagawin natin? Paano pa tayo lalapit sa kanya? Nagalit na nga siya, hindi ba? Akong bahala. Itutuloy ko yung banta natin sa kanya. Kapag tinalikuran niya pa tayo ulit at nagmalaki pa siya, good luck na lang sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi maubos yung pera niya sa gagawin ko. At kahit gastusin pa niyang lahat ng yaman niya sa pagpapagamot, hindi na siya gagaling pa. Teka,
Huwag mo sabihing ipapabarang mo siya kay Ampong Sinag. Oh, ano pa nga ba? Si Ampong Sinag na lang ang natitira nating kakampi. Kahit mahirap lang siya tulad natin, maaasahan naman natin siya pagdating sa ganitong bagay. Kapag may gusto tayong parusahan ay siya ang kasangga natin, hindi ba? Ay, nako, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Basta ko, hindi ko mapapatawad ang babaeng yan. Sus, lalo naman ako. Kahit anong pagmamakaawang gawin niya, hindi ko babawiin ang sumpang ibibigay ko sa kanya. Kaya lang kung lalapit tayo ulit kay Ampong Sinag, dapat may maibigay pa rin tayo kahit kaunti, kahit hindi pera, para naman hindi nakakahiya at hindi niya isiping inaabuso natin siya. Mangutang na lamang tayo ng 100 tinapay dyan sa bakery, o kaya manghingi ka ng manok kay paring Oka. Malay mo, bigyan ka pa niya. Pero mas mabuti sigurong magmasid muna tayo ulit kay Nida. Alamin muna natin kung ano mga ginagawa niya. Imposible naman kasi na wala siyang ibang taong pinagbibigyan ng mga pera niya. Paniguradong may ibang tinutulungan yan at ayaw niya lamang sabihin sa atin. Oo nga, usong-uso pa naman yan ngayon. Kadalasan, kapag may sama ng loob ang isang tao sa mga kamag-anak nila, yung ibang tao pang gugustuhin nilang tulungan, yung hindi nila kadugo. Kapag nalaman natin kung sino yung iba pang tinutulungan niya, ipabarang na rin natin. Uubusin natin ang mga buwisit na yan. Nang mga sumunod na linggo, nakadiskarte ng pamasahe sina Rema at Onyok papunta sa bayan. Kaya naman bumiyahe sila roon para puntahan ang ilan sa kanilang mga kakilala. Magbabaka sakali muli na makahiram ng pera para may pangsugal. Ngunit nang mapadaan sila sa may bandang palengke, may nakitang eksena si Rema na talaga namang ikinagulat niya. Agad niyang kinalabit ang kanyang asawa at itinuro ang kanyang nasaksihan. Pareho silang nagulat nang makita si Nida na namamalengke at may kasamang lalaki. Matangkad ito, moreno at gwapo. Tila nagkakatawanan pa ang dalawa habang naglilibot sa mga pwesto. Mabilis na lumukot ang muka ng mag-asawa. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala ayaw niyang tumulong sa atin dahil may lalaki na pala siya. Abay, oo nga. Loko-loko, napakalandi. Wala pa man siyang 1 buwan dito sa Pilipinas ay meron na agad lalaki. Sigurado, kumpirmado. Diyan niya nilaraspag ang pera niya sa lalaking yan. Ang lalaking yan ang dahilan, kaya ayaw niyang tumulong sa atin. Ano? Parusahan na ba natin yung dalawa? Ipabarang na natin. Kahit hindi natin kilala yung lalaki, picture lang yan, sapat na para ipatira natin yan. Teka sandali, Rema. May naisip akong maganda. O sige, ano ba yan? Bakit hindi na lang yung lalaki munang ipatira natin? Naisip ko lang kasi, mas masasaktan si Nida kapag yung lalaki niya nagkasakit, nagkaroon ng sumpa. Mababaliw siya sa kakaisip kung paano tutulungan ng lalaki niya. Kapag sukong-suko na siya, doon lang natin sabihin sa kanya na nasa atin ang susi para gumaling ang lalaking yan. Sa paraang yon, magkakaroon siya ng malaking utang na loob sa atin at mapipilitan na siya magbigay sa atin ng pera. Oo nga, maganda yung naisip mo, ha? Diba? Kapag kasi pati siya pinabarang natin, paano pa natin makukuha ang pera niya? Siguradong lalong hindi magbibigay yan. Baka bago pa natin makuha ang yaman niya, maipasa niya pa yun sa iba niyang kamag-anak. Kaya para siguradong may makukuha tayo sa kanya at mapapakinabangan talaga natin, ang ipabarang na lang natin ay yung mahalaga sa buhay niya, kabilang na lalaking yan. Tingnan ko na lang kung hindi siya magmakaawa sa atin at mapilitang magbigay ng malaki kapag alam niyang nasa atin ang lunas para gumaling sila at mabuhay pa. Ay naku, gumagana na naman ang utak mo, Onyok. Yan ang gusto ko sa iyo Diyan kita pinakasalan dahil sa mga strategy mong yan. Kahit na pangit ka at mukhang ipis, yung katalinuhan mo ang minahal ko sa iyo. Ay, grabe ka naman. Mukhang ipis. Ikaw mukhang balyenang naligaw sa lupa. Hoy, hindi tayo dapat nag-aaway dito, ha? Kaya tumigil ka na dyan sa kalokohan mo. Kunan mo na ng litratong lalaking yon para madala na natin kay Ampong Sinag. Oo, heto na. O sige, okay na yan. Tara na, baka makita pa nila tayo. Pagka-uwi ni Nida at Kenneth sa bahay, agad nilang inayos ang kanilang mga pinamili.
Ang iba kasi rito ay dadalhin ng binata bilang pasalubong sa kanyang pamilya sa Zamboanga. Sa tingin mo, magugustuhan kaya nila itong mga pinamili natin? Siyempre naman, kabisado kong mga gusto ng pamilya ko, kaya sigurado matutuwa sila rito kapag nakita nila. Kailan nga pala tayo aalis? Siguro sa Lunes na lang. Tsaka parang gusto rin magtagal ng konti ni Geraldine dito eh. Tingnan mo naman enjoy na enjoy sa view sa labas. Ayaw pang pumasok. Sabi ko naman sa iyo yan ang dahilan kaya ako umuwi rito. Sobrang ganda lang kasi ng mga tanawin sa amin at hindi ko kayang mapalayo agad sa kanila. Isa yan sa mga nagpapasaya at nagpapagaan ng loob ko. Sina Tio Onyok at Tia Rema lang talagang laging sumisira sa view ko eh. Hayaan mo ng mga yun. Malapit na matapos ang paghihirap mo sa kanila. Geraldine, halika na rito. Kain muna tayo para matikman din natin to. Tara! Inenjoy na muna ng magpinsan ang 2 araw na pananatili roon bago sila luluwas sa Zamboanga para isama si Nida at makalayo sa mapang-abuso nitong kamag-anak. Isang araw, habang ipinapasyal ni Nida sina Kenneth at Geraldine, bigla nilang nakasalubong sa daan sina Rema at Onyok. Gulat na gulat ang tatlo at nagunahan paatras. Pero bago pa sila makalayo, pumutok na muli ang bibig ng mag-asawa. Hoy, Nida! Malandi! Tita, seryoso? Ngayon lang tayo ulit nagkita tapos yan talaga ang bungad niyo sa akin? Paano ba naman? Kaya pala ayaw mo kaming tulungan. Diyan mo pala binibigay sa lalaki mo yung perang inuwi mo galing sa abroad. Siya palang pinagkakagastusan mo ngayon. Ano pa nga ba? Ngayon alam na namin kung bakit ayaw mo magbigay. Sa lalaki mo pala nilalaan ang pera mo, ha? Kung buhay lang ang magulang mo, hindi sila matutuwa sa ginagawa mong yan. Tito, ba't ang bilis niyo naman pong gumawa ng konklusyon? Saan niyo naman nasagap na lalaki ko siya? Para sa kaalaman niyo, magkaibigan lang po kami ni Kenneth. Aba, saan din ba ang punta nun? Di sa pagiging magkaibigan. Nako, Nida, huwag kami ha? Huwag kami pinaglololoko mo, umayos ka. Mawalang galang na po, pero mali po ang iniisip niyo sa amin. Wala po kaming relasyon ni Nida. Friends lang po talaga kami. Nagkakilala po kami sa Qatar at sabay na nakauwi rito sa Pilipinas. Higit po sa lahat, hindi po niya sa akin inilalaan ang pera niya. May sarili po akong pera. Nagtrabaho rin po ako sa ibang bansa kaya meron akong pera at hindi ko kailangang humingi sa iba. Nako, mamatay na ang sinungaling. Talaga po. Sana talaga mamatay na ang mga sinungaling. Isama na rin natin yung ibang tao na tamang hinala at mapang-abuso sa mga kamag-anak nilang lumalaban ng patas. Sana rin, mamatay na yung mga matatalimang dila at makakati ang bunganga na walang ibang nasa utak, kundi ang manghusga at humingi ng wala sa lugar. Aba, pinariringgan mo ba kami? Gusto mo yata na suntukan eh. Hindi po ako mahilig makipag-away at hindi ko na rin po problema kung may tinatamaan man dyan. Saka kayo na rin po mismo nagsabi na mamatay na sana ang sinungaling. Kami, tiwala kaming magkaibigan lang talaga kami at walang bahid ng kasinungalingan doon. Hindi tulad ng iba dyan na tamang hinala lang kahit alam nila sa sarili nila na hindi totoo ang mga pinaparatang nila. Yun po ang mga totoong sinungaling. Hoy, huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ang asawa ko, ha? Matuto kang gumalang. Sige lang, manlait ka lang. Humanda ka sa akin, lalaki ka. Humanda ka. Pagsisisihan mong araw na kinalaban mo kami. Humanda kayong lahat sa gagawin namin. Oras na mangyari yun, kayo pa mismo lalapit sa amin para magmakaawa sa mga buhay nyo. Hintayin nyo lang. Pagkasabi noon, tumalikod at umalis na ang mag-asawa. Naiwang nakatunganga sina Nida at Kenneth na halos mamula ang mga muka sa sobrang galit. Pagkarating sa bahay, si Kenneth naman ang panayang bunganga kay Nida. Grabe yung mga kamag-anak mo. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano sila kalala. Ngayon ko lang din sila nakilala pero yung dugo ko, sobrang pinainit nila. At sila pa talaga may gana magbanta. Sarap hambalusin at pagbuhuli ng mga dila. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ngayon alam mo ng pakiramdam. Sayang talaga tong ganda ng lugar kung lagi mo rin silang makikita. Masisira talaga ang araw mo. Nako, hindi ka na talaga pwede rito. Araw-araw ka nilang bubisitin. Baka magkasakit ka pa sa sobrang stress. Dapat talaga sumama ka sa amin sa Zamboanga. Doon ka na muna magbakasyon. Tapos kapag ready ka nang simulan ng business mo, doon ka na lang lumuwas pa Maynila.
huwag ka na munang bumalik dito hanggat nandito sila. Oh, hinay-hinay lang. Ikaw na ang nasa stress dyan. Oh, eto, inom ka muna ng tubig para mahimasmasan ka. Ay, grabe talaga. Pinainit nila ang ulo ko. Samantala, nagpunta naman sina Rema at Onyok sa bahay ng kakilala nilang matandang mambabarang. Matatagpuan ang tahanan nito sa pinakadulong bahagi ng kanilang bayan, kung saan wala nang masyadong tao ang nagagawi dahil sa delikadong kalikasan. Maraming mababangis na hayop ang gumagala roon na kapag nakakita ng tao ay walang pag-aatubili nila itong inaatake at nilalapa ng buhay. Ngunit sa lahat ng mga nagdadaan doon, sina Rema at Onyok lang ang hindi inaatake ng mga yon, dahil kilala na sila ng mga ito. Ang mga hayop na yon ay alaga rin mismo ng matanda. Siya ang kumokontrol at nagdidikta rito kung sino ang dapat atakihin sa kanyang mga nagiging panauhin. Ampong Sinag, salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. Muli po kaming lumalapit para humingi ng tulong na bigyan ng masaklap na parusa ang taong ito. Ito po yung kanyang larawan. Makinis, matangkad, at matipuno. Ito ang mga biktima na matagal ko nang hinahanap. Tanggapin niyo rin po sana itong alay namin sa inyo bilang kapalit ng aming hinihingi. May dala po kaming manok, biik, at masasarap na tinapay. Ay, hindi na sana kayo nag-abala pa. Hindi naman ako nang hihingi ng kapalit sa mga bagay na ibinibigay ko. Talagang nasa dugo ko na magbigay ng kasamaan at kamalasan sa kahit na sino. Ang paggawa ng masama sa kapwa ang tanging bumubuhay sa akin. Pero maraming salamat sa inyong mga alay. Mabubusog na rin dyan ang aking mga alaga sa labas. Pagkatapos nilang maibigay ang alay, kinuha na ng matandang mambabarang ang litrato ng lalaki na walang iba kundi si Kenneth. Sa loob ng isang garapon na may langis at puno ng mga patay na halaman, ibinabad patayo ng matandang babae ang litrato. Nasa gilid lang silang dalawa nakaupo at pinapanood ang matanda sa ritual na isinasagawa nito sa gitnang bahagi ng munti nitong bahay. Kahit hindi na ito ang unang beses na nagpunta sila roon, hindi pa rin nila maiwasang kilabutan sa itsura ng paligid. Bukod sa ilaw ng lampara na tanging nagsisilbing liwanag sa loob, agaw pansin din ang malalaking lumang papel na punong-puno ng mga sulat o alpabetong hindi nila maunawaan na nakasabit sa pader. Nagsimulang umawit ang matandang mambabarang sa wika na hindi nila maintindihan. Habang itinatapat nito ang ilalim ng kutsara sa apoy ng kandila, sa ibabaw naman noon may isang langis na tila pinapainit ng matanda. Habang ito ay umaawit, bigla namang nagsipag-ungol ang mga hayop na nasa labas. Halos mapayakap ang mag-asawa sa isa't isa. Pagkatapos bulungan ng matanda ang kutsara, ibinuhos na nito ang pinainit na langis sa loob ng garapon. Sunod ay sumalok naman ito ng dugo sa isang maliit pang garapon, at yun naman ang pinainit nito sa ibabaw ng kandila. Mga dugo yun ng pinagsama-samang hayop na kanyang iniaalay sa ritual. Matapos nitong dasalan ng ilang minuto ang dugo, yun naman ang ibinuhos niya sa garapon. Sa sumunod na bahagi, naglabas ng isang buhay na insekto ang matanda at itinali nito sa kutsara. Pagkatapos, ayon ang sunod niyang pinainit sa kandila. Nang maprito sa init ng apoy ang insekto, yun ang huli niyang inihulog sa garapon. Bago niya tinakpan yun at itinutok ang ilalim sa apoy ng kandila, muli itong umawit ng dasal habang iniikot-ikot ang naturang garapon. Sa pagtatapos ng ritual,
Sumabay rin sa paghinto ang pag-ungol at alulong ng mga ligaw na hayop sa labas. Kasunod noon ang pag-alisan ng makakapal na ulap na kanina'y bumabalot sa buwan. Nagbalik ang liwanag sa buong paligid. Samantala, hindi naman nagkamali ng desisyon si Nida na sumama sa kaibigan para magbakasyon sa kanilang bahay. Bukod sa mabait ang mga magulang nito, marami rin siyang mga babaeng pinsan, kaya hindi nawawalan ng kausap si Nida. Kakaiba ang kanyang sayang nararamdaman kumpara nung unang beses na uwi niya sa kanilang probinsya. Higit sa lahat, madali rin niyang nakalimutan dito ang mga ginawa sa kanya ni Rema at Onyok. Sa isang iglap ay nanumbalik ang kanyang sigla. Nang mga sumunod na araw, nagkaroon ng pabalik-balik na lagnat si Kenneth. Kaya naman, ang nakasama niya na lamang sa kanyang paggala ay ang mga pinsan nitong babae, kabilang na si Geraldine. Dahil sa karamdaman, hindi na siya nasamahan ni Kenneth sa kanyang 2 linggong bakasyon. Ni hindi rin siya naihatid nito sa terminal. Pabalik-balik pa rin kasi ang masamang pakiramdam ng binata, kaya pinili na lamang ng kanyang mga magulang na magpahingayon sa kanyang silid. Nang makabalik si Nida sa kanilang probinsya, wala na siyang balak magtagal. Mag-eempake na lamang siya ng mga gamit na gusto niyang dalhin sa Maynila. 3 araw lang ang kanyang itatagal doon. Pagkatapos niyang maisaayos ang lahat, itutuloy niya na ang mungkahi sa kanya ng kaibigan na sa Maynila na tumira para ituloy ang pagtatayo ng kanyang negosyo at tuluyan na makaiwas sa mga mapang-abuso niyang kamag-anak. Ngunit sa huling araw niyang naroon, bigla siyang nakatanggap ng balita mula kay Geraldine. Ate, isinugod po si Kuya Kenneth sa ospital kanina madaling araw. Ano? Bakit daw? Ano nangyari? Bigla po kasing lumala yung sakit niya eh. Paanong lumala? Nitong nakaraang linggo, puro lagnat lang siya. Pero ngayon, biglang nangitim yung balat niya, ate. Para siyang nasunog sa apoy. Tapos, dagdag na rin siya ng mga sugat. Hindi namin alam kung saan galing. Kaya dinala na namin siya sa doktor kanina. Kumusta naman siya ngayon? Ano raw ang balita? Hindi pa tapos yung mga test ng doktor sa kanya. Sa ngayon, binigyan lang muna siya ng painkillers kasi kanina pa siya umiyak at dumadaing sa mga sugat niya, ate. Naku po, Diyos ko, ano kaya nangyari kay Kenneth? Pwede ka bang mag-send ng picture? Gusto ko lang siyang makita. Sige ate, wait lang ha. Saglit na ibinaba ng babae ang tawag at nagpadala ng litrato sa messenger. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Kenneth. Anong klaseng sakit kaya ang dumapo sa kanyang kaibigan? Hindi niya maiwasang mangilabot sa lahat ng mga pumapasok sa kanyang isip. Sa huli, napadasal na lamang siya na sana ay maging maayos pa ang kalagayan ni Kenneth. Pagsapit ng hapon, naisipan niyang magpunta sa palengke para mamili ng mga babaunin sa biyahe pa Maynila. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, nakasalubong niyang muli sa daan sina Onyok at Rema. Sa pagkakataong ito, maraming bitbit na grocery ang dalawa. O Nida, bakit nagbalik ka pa rito? Akala ko'y nagtaanan na kayo ng boyfriend mo. Pwede ba, tita? Tama na. Wala po akong gana makipag-away ngayon. Please lang po. Tigilan niyo na ako. Ano? Hindi mo ba pupuntahin yung lalaki mo ngayon? Balita ko malubharaw ang kalagayan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit niyo po alam? Siyempre, akala mo ba nagbibiro lang kami dun sa babala namin sa'yo? Hindi ka kasi nakikinig na mabuti. Seryoso ako dun sa mga sinabi ko sa lalaki mo nung sinagot-sagot niya ako. Akala mo siguro papayag na lang kami na maliitin nyo kami ng ganito, porket asensado na kayo dahil nakatikim kayo ng abroad. Teka lang po, ibig niyong sabihin, may kinalaman kayo sa nangyayari ngayon kay Kenneth? Napakasama niyo. Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi na mahalaga kung anong ginawa namin. Ang mahalaga kung anong nararamdaman mo ngayon.
At hindi dyan nagtatapos ang lahat, Nida. Umasa ka na lahat na magiging kapanalig mo ngayon sa buhay, sasapitin din ang nangyari sa lalaki mo. Wala silang ligtas lahat. Tingnan ko lang kung hindi ka mabaliw kapag lahat ng mahal mo sa buhay ay unti-unting naagnas ng buhay. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa nyo? Napakasama nyo talaga! Nagpakulam ba kayo? Pinakulam nyo ba ang kaibigan ko? Kulam? Ang bait naman namin kung yun lang ang gagawin namin. Pwede bang mag-isip ka ng mas matindi pa ron? Barang? Tandaan mo itong bagong babala namin sa'yo, Nida. Lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng lalapit sa'yo, at lahat ng mga magmamahal sa'yo, unti-unting mamamatay gaya ng lalaki mo. Napakasama nyo! Mga wala kayong puso! Mga walang kaluluwa! Talagang umabot pa kayo sa ganito dahil ayaw ko kayong tulungan? Alam nyo, ang mga taong tulad nyo, hindi deserve na tulungan. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo pero ngayon hindi ko napipigilan ng sarili kong sabihin to. Mga patapon ng buhay nyo, mga wala kayong silbi sa mundo, mga palamunin. Yung paghihirap nyo, kulang pa yan sa lahat ng mga taong inabuso at inagrabyado nyo. Ay, sige lang, magsalita ka pa. Wala namang epekto sa amin yan eh. Kahit anong lait mo, hindi mo pa rin maibabalik ang dating kalagayan ng kaibigan mo. Tama! Ang lakas ng loob mong lait-laitin kami ngayon, ha? Para sa kaalaman mo, nasa aming mga kamay ang lunas para gumaling ang lalaki mo at bumalik sa dati. Kahit sa ang ospital niyo siya dalhin, kahit sa ang bansa niyo siya ipagamot, hindi siya gagaling. Nasa amin lang ang kaisa-isang lunas niya, kaya kung hindi mo ibibigay lahat ng mga hihingin namin, pasensyahan na lang tayo. Magsimula ka na magpaalam sa kaibigan mo, pati sa lahat ng taong tutulong at magiging kapanalig mo sa buhay. At bago mo pa kami lait-laitin, tandaan mo tong isa pang huling sasabihin ko. Uulit-ulitin ko na para pumasok dyan sa kokote mo. Nasa mga kamay namin ng asawa ko ang ikalawang buhay ng kaibigan mo. Kaya kung hindi ka luluhod sa harapan namin at ibibigay ang gusto namin, asahan mong ganun din ang mangyayari sa lahat ng pinagkakatiwalaan mo ngayon. Magdusa ka, Nida. Tingnan natin kung mailigtas kayo ngayon ng pera at yaman nyo. Pwe! Hindi! Pagkatapos siyang duraan ni Onyok, tinalikuran na lang siya ng mag-asawa na parang basura. Hindi na siya nakapagsalita pa. Napaluhod na lamang si Nida at hindi na napigilan ang pagbulusok ng kanyang mga luha. Hindi natuloy ang kanyang pag-alis ng sumunod na araw. Magdamag siyang nagkulong sa kwarto at walang patid na umiyak. Halos ilang araw siyang nanatili sa bahay at hindi lumalabas. Laging malalim ang iniisip at madalas nawala sa sarili. Hanggang sa mapagpasyahan niyang sabihin na sa pamilya ni Kenneth ang totoo. Nang medyo mahimasmasan si Nida, si Geraldine ang una niyang tinawagan. Hello, Geraldine? Oh, ate, buti na patawag ka. Awang-awa na ako kay Kuya Ken. Hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling. Lalo pag lumalala ang kalagayan niya. Geraldine, andyan ba ang parents ni Kenneth? Nasa ospital sila nagbabantay. Ako mamaya pang gabi ang punta ko doon, ate. Bakit? Hindi na ako makakapaghintay ng gabi. Sa'yo ko na sasabihin to. Gusto kong ipaalam mo agad sa kanila. Bakit, ate? Ano pa yon? Mukhang alam ko na kung sino ang gumawa nito kay Kenneth. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sino? Binabarang siya, Geraldine. Binarang si Kenneth. Ano? Bakit? Binarang siya ng mga kamag-anak ko. Sina Tia Rema at Tio Onyok. Silang may kagagawan nito. Inamin na rin nila sa akin noong nakaraang linggo. Pinagbantaan pa nila ako na kapag hindi ko raw sila sinunod, gagawin pa nila ito sa iba kong kamag-anak. Ha? Bakit naman nila ginagawa yon? Natatandaan mo pa ba nung nandito kayo? Hindi ba nakasagutan nila si Kenneth? Tapos nagbanta sila sa atin. Lalo na kay Kenneth. Ito na nga yun. Ginagawa na nila. Naku, paano yan? Paano natin matutulungan si Kuya Ken? Base sa mga naririnig ko rito sa amin, pwedeng matalong kapangyarihan ng mambabarang kung kukontrahin ito ng kapwa mambabarang. Tapos, may nabanggit din si Kenneth sa akin na may kakilala raw na mambabarang ang mga magulang niya. Kaya sabihan mo sila agad mamaya pagbalik mo ron.
Ibibigay ko sa iyo ang litrato ng mga taong gumawa sa kanya nito. Ikaw nang bahala magsabi sa mga magulang niya, ha? Ay, sige ate, gagawin ko para kay Kuya Ken. Mga walang hiya sila. Grabe yung mga kamag-anak mo. Sila pang may ganang gumawa nito ngayon. Noong una, ayoko pa sanang ma-involve sa ganitong bagay Pero ngayon, handa na akong makipagtulungan kahit ano pang ipagawa niyo sa akin. Gusto kong parusahan na rin ang mga taong yon. Habang binibilang ni Rema ang kanilang pera, napalingon siya sa asawa na nakahiga sa kama. Oy, Onyok! Paubos na itong perang napanalunan mo sa bingo. Kailan ka ba magsusugal ulit? Wala na tayong pambili ng bigas at ulam. Hindi na to aabot sa susunod na linggo. Ay, teka lang muna. Masama pa ang pakiramdam ko. Nung isang araw pa masama ang pakiramdam mo Ba't di ka kasi bumili ng biogesic doon sa butika? Kahit mga ilang piraso lang. Hindi lang naman yun ang nararamdaman ko Medyo nakangati rin ako. Masakit ang buong katawan ko. Di magpatingin ka rin sa libreng center sa bayan para gumaling ka na dyan at makadiskarte ka na ulit ng pera. Ikaw lang muna dumiskarte. Masama pa talaga ang pakiramdam ko Ay nako, kung marunong lang ako magsugal matagal ko na sanang ginawa. Ngunit sa paglipas ng ilan pang mga araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Onyok. Hindi na lang siya basta nilalagnat, tinutubuan na rin siya ng mga malalaking sugat sa katawan. At sa bawat sugat na yon, mayroong lumalabas na mga bulate at insekto. Hindi na maiwasang mapaiyak ng kanyang asawa. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa iyo, Onyok? Bakit ka dinadapuan ng ganitong sakit? Rema, hindi kaya gumaganti na sa atin si Nida? Paano naman siya makakaganti? Isa lang naman ang mambabarang dito sa atin. Imposible namang magkakilala sila ni Nida. At imposible rin na sundin niya ang ipapagawa ni Nida kung sakali mang siya nag-utos na ipabarang ka. Bakit? Siya lang bang nag-iisang mambabarang dito sa mundo? Ano bang ibig mong sabihin? Puntahan mo si iyong mambabarang. Ihingi mo ko ng tulong sa kanya. Siguradong alam niya kung paano ito kokontrahin. Sige. Mamaya, pupuntahan ko siya. Saglit na tumayo si Rema para ikuha si Onyok ng halamang gamot. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan at napasuka ng kulay dilaw na likido. Laking gulat niya nang makita ang iba pang laman ng kanyang suka. Mayroon ding mga bulate at insekto. Nakaramdam ng matinding kaba si Rema. Mukhang pati siya ay tinamaan na rin ng sumpang hindi pa rin nila matukoy kung saan nagmumula. Dahil sa mga nangyayari sa kanila, napilitan na siyang puntahan ang matandang mambabarang. Kailangan niyang humingi ng tulong habang mayroon pa siyang lakas. Ayaw niyang pareho silang abutan ng panghihina ng kanyang asawa. Pagdating niya sa bahay ng matanda, natulala siya sa kanyang nakita. Ang mambabarang nakabulagta na sa sahig, isa ng malamig na bangkay. Halos agnas na ang kalahati ng katawan at ginagapangan na ng mga uod at kung ano-anong insekto. Wari pinuksa ito ng kung sino mang mambabarang na kanyang nakalaban. Samantala, ng mga sandaling yun, unti-unti namang bumubuti ang pakiramdam ni Kenneth. Maging ang mga doktor ay nagtataka dahil wala pa mang 24 oras biglang bumalik sa normal ang balat nito. Kasabay noon ang pagbalik ng kanyang sigla. Napatay ng mambabarang nakapanalig ng mga magulang ni Kenneth ang mambabarang na umaalalay kina Rema at Onyok. At bilang kabayaran, isang brutal na sumpa ang ipinatong nito sa mag-asawa. Nang mga sumunod na araw, parehong lumala ang kondisyon ni Rema at Onyok. Dahil patay na ang kanilang mambabarang, wala na silang ibang malapitan. Si Onyok halos hindi na makilala habang nakaratay sa kama.
Naging butot balat na ito at nilalamon ng malalaking sugat ang kanyang balat. Nagkalat na rin ang mga uod sa kanyang higaan. Si Rema naman, bagsak na ang dating matabang katawan. Parang lobo itong pumutok. Sa sobrang payat, lumalawlaw na ang kanyang balat. Walang tigil sa pagsusuka, pati sariling taba ay lumalabas na rin ng kusa. Kagaya nung una, may buhay na mga insekto siyang sinusuka. Lumilipad ang mga ito at dumadapo sa kanila. Sa tuwing sila ay kakagatin, lalo pang lumalala ang kanilang kalagayan at nadadagdagan ng ibang sintomas, gaya ng matinding pagkapraning, pagkahilo, pagkukumbulsyon, at mga guni-guni. Lagi silang may naaaninag na mga itim na nilalang sa gilid ng kanilang paningin. Tumatawa at nag-uusal ng mga orasyon na hindi nila maunawaan. Hindi nila alam kung nasa realidad pa ba sila o nakakulong na sa walang hanggang bangungot. Samantala, si Nida naman, laking tuwa niya nang makitang magaling na ang kanyang kaibigan. At nung araw din yon, makakalabas na ito sa ospital. O Kenneth, buti naman okay ka na. Pero kahit paglabas mo dyan, sana huwag ka pa rin masyado magkikilos ha. Magpahinga ka rin muna sa bahay ninyo. Oo. Salamat sa tulong mo ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman kung sinong gumawa nito sa akin. Ayoko nga sanang masali sa ganitong uri ng gawain pero hindi ko rin kayang makita na nahihirapan ka habang sila patuloy na nagpapakasaya. Walang mali sa ginawa mo. Hindi naman ikaw ang bumarang sa kanila eh. Kaya sana, huwag mo nang isipin na may kinalaman ka sa nangyari. Ginawa mo lang kung ano ang tama. Siya nga pala, pasensya na rin, hindi pa ako makakapunta dyan. Hindi tuloy kita madalaw. Marami lang kasing naiwang gawain dito, pero kapag maluwag na ang oras ko, dadalawin kita dyan. Hindi na kailangan, Nida. Pumunta ka na sa Maynila at asikasuhin mo na yung restaurant na gusto mong itayo. Ako na mismong bibisita sa iyo ron kapag naayos ko na rin ang mga ginagawa ko rito. Maraming salamat ha. Sige na, magpahinga ka na muna. Pagkatapos nilang mag-usap, naisipan niyang puntahan sina Onyok at Rema. Ilang linggo na rin kasi siyang walang balita sa mag-asawa. Gusto niyang makita ang kalagayan ng mga yon. Pero sa labas pa lamang ng bahay, bumungad na agad sa kanya ang kumpulan ng mga tao. Napilitan siyang makipagsiksikan para makapasok. At nang sa wakas ay makalusot siya, halos pagsisihan niya ang kanyang nagawa. Bumaliktad ang sikmura niya sa tumambad na eksena. Ang mga katawan ni Rema at Onyok ay halos natunaw na sa sobrang kapayatan. Pati mga buto ay tila pinapak na rin ng mga insekto. Wala nang natirang laman loob. Tanging ulo na lamang ang buo, pero nangingitim na rin ito at puno ng natutuyong mga sugat. Sa gilid ng kwarto, nagkalat ang mga patay na bulate at insektong butas-butas ang katawan. Tila sumabay rin sa unti-unting pagkaagnas ng mag-asawa. Hindi niya natagalan yon kahit 5 segundo. Agad siyang lumabas at sumuka sa isang tabi. Halos mangiyak-ngiyak sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na ganoon kabrutal ang parusang ipapataw sa kanila. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili na lumuha. Hindi niya dapat iniiyakan ang mga ganong klase ng tao. Kung anuman ang nangyari kina Rema at Onyok, inisip niya na karma lamang nila yon. Ngayon, makakapagsimula ng muli si Nida na walang pumeperwisyo sa kanyang buhay. Yon! Napakaganda na naman po ng kwento natin. Ang karma talaga. Karma. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Napakahaba na naman po nito mga kaibigan. Simulan natin kay Kondesa na nagtatampo na naman daw, natuto na magtampo ang lahat. Hello po kay Mafe Layaging. Shout out kay Hermie Metoda from Antipolo City.
kay Cristina Colot. Hi kay Roldan Villena from Grezil Zyber Kunakuna. Makapagal family of San Miguel, Bulacan from Ariana. Hello po kay Merly Pura, kay Michelle Lage, Trish Salino, Ramil Fariolin. Hi kay Judilyn Delfin from Riyadh. Hi po kay Mariam Duka, kay Frederick Ganagana, Grace Kagsawa of Jeddah, KSA. Hi kay Earhart the Great Vlog, Sagaledo family from Rai. Hi po kay Cecil Vlog 64. Hello kay Noemi Garcia Pabunan, kay Tess Sumanting from Rome, Italy. Kay Jennifer Sacris, kay Lydia Lopez, kay Roberto, Christine Angela at Mary Grace Grefaldia. Hi kay Isay DS. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Rosemary Cao, kay Virginia Belay. Hello po kay Doris Estander, kay Angelica Jones Bonilio. Hi kay Lorna Algordo at hubby na Manuel Baldonado. Hello po kay Elena Leman, kay Alma Naong, kay Bernaline Oyanggoren, kay Margaret Osong, Jeneline Mix Vlog, Kath Linay. Hello po kay Marites Nalika at sa mga taga Baguio. Hi kay Sharon Silaw. Hello kay Mami, kay Catherine Fantinalgo, kay Brethart from Kuwait, kay MGS14. Hello po kay Paldox, my favorite song collection from Kuwait. Hi kay Cat Burglar Cutie, cute, kay Chris Alcantara, kay Siren Carmen. Hello po kay Vicky Yabut, kay Marjorie Dequilla from BGC Taguig. Hi po kay Junie, kay Filipina Palsario, kay Odessa Lejano. Hello po kay Violi Leharso, kay Michelle Cedron. Hi kay Dimples Yumi, kay Dreamdre from Alaminos, Pangasinan. Shout out kay I Love Traveled. Hi kay Joan Acosta, kay Alex Ermina from Antique. Hi po kay Amy Viray from Talim Island. Hello po kay Heli Borja, kay Angelina Suyat. Hi kay Marvin Paneda, boss, kay Elmer Calatero, kay Christoph Migi from Cristina Agad. Hello po kay Freda Madeja. Kumusta po kayong lahat? Mag-iingat po kayo. Hi po kay Kathy Lavilla from Lambunaw, Iloilo. Happy birthday kay Hannah Maylin Sesgundo noon pong May 21. Bekenemen. Hi kay Resel Galope. Hello po kay Willie Galvez. Hi kay Mercy Aninyon, kay Arish Rogon, kay Jennifer Longno, kay Sean Ivan Estrella. Shout out po kay Emelda Ofelia, kay Jose Jimenez, sa tropang panadero ng Cavite. Pahingi naman tayo ng pandesal dyan. Kay Roldan Villena at Grezil Cyber Kunakuna. Hello po kay Marybeth Cruz, kay Noylin Sumandal, kay Michelle de la Cruz, Marilu Francisco from Kuwait, kay Stephen Tordesillas, kay Chander de Guzman, Ahmed Panigel, at syempre kay Chona Bainosa from Malaysia. Yun pong mga hindi natin nabanggit. May susunod pa po tayong upload. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.